Enrico, magpakita ka na. Ibalik mo na yung pera. Ako si Cherry. Nananawagan ako dito sa taong ito, kung sino man ang nakakilala nito kay Enrico Dural na nang-scam sa akin. Papagawa kasi kami ng kitchen cabinet. Kaya pumunta ako doon sa JD Frame Glass Aluminum dyan sa may San Miguel. Pinadala nila si Enrico. Di sinukatan na niya yung yung sa cabinet namin. Sinabi niya sa akin na, naku, malaki ang cabinet pala na gagawin. Naku, malaki yung gagastusin niyo dito. Baka abutin to ng 150 to 200, sabi niya. Oo, 1,000. Ngayon, sabi ko, naku, mahal pala yun, kuya, wag na, wala kaming ganyang pera, wala kaming ganong kalaki, sobrang mahal yun. Sabi niya, o sige, para makatipid kayo, ako na lang gagawa, materialis na lang ang bibilhin nyo, labor na lang sa akin. Sabi ko, sige, bili na lang tayo ng materialis para magawa na yan. Pumunta kami ngayon sa, bibili kami ngayon ng materialis doon sa LYQ Glass Aluminum sa may C. Raimundo. Ang nagulat lang ako doon kasi gawa na yung resibo, ginano na lang, eto na yung sabi ko, gawa na, ito na yun. Sabi ko, ito na yung babayaran ko. Ang nagbigay ng resibo na yun na ginanyan sa harapan ko, si Donna May Gonzaga. Tapos, nagbigay na ako sa kanya ng pera. Yan, binigay ko na sa kanya yung pera, tsaka yung, dahil nga mga abot siya ng 58, so bigay ako ng 50, tapos yung 8,000, kasi yung 50, na yun, dahil bilang ko na yung 50k na yun. Ngayon, ma'am, ipapangalan ko na lang kay Enrico ang resibo, kasi kilala namin siya, at dito din siya bumibili ng mga materialis, kasi kung kay Enrico ipapangalan, may discount, ganito yung presyo. Yan na nakalagay dyan. Sabi ko, kasi kung ipapangalan sa'yo, walang discount. Ganun ba? Sige, okay lang. Dahil nga may discount, umuo ako. Usapan namin ni Donna habang na yon, sabi niya, o sige ma'am, bukas na lang i-deliver yung materialis kasi cut off na ngayon. Wala din kasi ang delivery truck namin. Sabi niya, picturean mo na lang yung resibo ma'am. Kasi itong resibo na ito yung babasihan para kunin yung mga order, isasakay sa sasakyan nila. Follow na lang yung official receipt pagdating doon sa bahay. So kinabukasan, syempre nag-antay ako ng deliver kasi sabi niya maaga na. Anong oras na? 10, 11 na. Wala pa ring deliver. Kaya pumunta ako doon sa LYQ para i-follow up yung order ko. Pagdating ko doon, nasaan na yung order ko? Ba't ang tagal yung i-deliver? Anong oras na? Sabi ni Clarice na, ay ma'am, kinancel yung order mo. Kaya binigay ng boss namin yung pera doon kay Enrico. Kaya sabi ko, ay, hindi pwede yun. Ba't nyo ibibigay doon sa taong yun? Hindi naman yun ang customer nyo. Ako yung nagbayad. Ako yung nag-order sa inyo ng mga materialis. Ako lang may karapatan mag-cancel doon. Hindi nyo basta-basta ibibigay yung pera doon kay Enrico. Dahil hindi naman siya. At saka, nandoon kayo si Clarice at saka si Donna Ay, hindi natin dyan ibibigay ang pera kasi hindi naman siya ang customer. Pinangalan lang naman sa kanya. Dahil nga may discount. At si Donna mismo ang nagsabi niyan. Kaya pumayag ako. Kaya ngayon, ang tanong ko, bakit nyo ibinigay doon? Hindi naman siya ang customer nyo. Hindi siya ang nagbabayad sa inyo ng harapan. Wala nga siya dyan sa katabi ko na kasama ko siya. Kaya talagang may sabuatan ito. Si Donna, ma'am, absent. Ngayon, sabi niya kung gusto nyo, minisage ngayon ni Clarice si Donna. Nag-message si Donna doon, malamang di ganito ate, nagreklamo dito yung customer mo kahapon kasi ganito ganyan. Di ngayon, subukan mo ngayon tawagan ngayon si ma'am, si Enrico. Ngayon tinawagan ko si Enrico, nakontak ko. Sumagot si Enrico. Kaya sa tanong ko kaagad doon, Enrico, bakit mo pinakancel ang order? Kinancel ko kasi nandito ako sa Bulacan, maghanap ako ng materialis. Sabi ko, diyan ka maghahanap ng materialis? Ang layo nun. Hindi ko sinabi sa'yo na i-cancel mo yung order. Wala kang karapatan doon. Ang resibo lang sa'yo kasi
Kasi sinadjust yan ni Donna dahil may sabwatan na nangyayari sa inyong dalawa. Pagkatapos nun, wala na, hindi na makontak si Enrico, si Eric. Di na siya makontak hanggang ngayon. Nung araw na yun, pumunta ako ngayon doon sa JD Glass Aluminum, doon sa dati niyang pinasukan na inalis na siya doon. Tapos nung sinabi sa akin nung may-ari ng JD Glass Aluminum na si Jojo, sabi niya, ganun ba ma'am ang nangyari? Naku, wala na sa amin yan dito kasi nga may ginagawang kalokohan tungkol din ng istapa din yan ng pera, tsaka yung mga gamit namin dito ninakaw. Kaya inalis ko na yan dito. Sino man ang nakakilala kay Enrico Doral? Purok 5. Na Purok 5, Natividad, Guagua, Pampanga. Enrico, magpakita ka na. Ibalik mo na yung pera. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.